Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, nagbabalik po at may kukumentuhan po tayong muli mga katambay. Ito po, ang talagang pinagkakaabalahan po ng ating gobyerno at talaga sinusolusyonan po. Ito po, ang kanilang solusyon po sa ating bayan, politika mga katambay. Politika ang solusyon sa kahirapan at nagtataas ang bilihin. Kailangan mabuo ang unity mga katambay. Gusto po at plano po ng ating Pangulong Marcos na mabuong muli at bubuin muli ang unit team sa 2025 mga tambay. Talagang ito po ang solusyon sa kahirapan ng ating bansa. Ang buuing muli ang unit team sa 2025 mga tambay. Politika. Ito po, pakinggan po natin ating Pangulo. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay, ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? Pangarap Ang na naman. sagot ko ay simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet reached, we have not yet achieved that aspiration. Nananatiling malaking hamon sa Administrasyong Marcos ang paglaban sa kagutuman sa signing ng alliance agreement sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP at Lakas CMD. Sinabi ni PBBM na hindi pa rin naaabot ng pamahalaan ang mithiin na ito na wala nang magugutom na mga Pilipino. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang halaga na maipagpatuloy ang ipinanawagan niyang pagkakaisa o unity na anya'y solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Kaya naman ayon kay Pangulong Marcos, nais niyang buuin muli ang unity team para sa paparating na eleksyon. Okay, kagaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity team. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan rin ng suporta ng mga kaalyado sa legislatura, may susulong ang mga programa o plano ng pamahalaan. Sa ilalim naman ng alliance ng PFP at Lakas, bubuuin ng full senatorial slate para sa 2025 elections. Ayon kay PFP President Governor Reynaldo Tamayo Jr., ang nabuong alyansa ang susuporta sa adhikain ng Marcos administration. Ito ay alliance lamang for a common cause, for a common direction. Magkakaiba yung ideolohiya na meron tayo, pero kailangan namin magkaisa para suportahan ang administrasyong Bongbong Marcos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, posible rin na may iba pang national political party na sumama sa alyansa sa partido ni Pangulong Marcos. The major political parties will most likely. So we will announce it. Kanina mismo si Pangulong Marcos ang sumaksi sa pagpirma sa alliance deal ng PFP at Lakas. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue, Yan po mga tambay, nakita po natin. Talagang kailangan pong mabuo ang unit team at kailangan po talaga ng Pangulong Marcos ang unit team. Kasi ito po, ang unit team po ang magpapabangon at magbibigay po sa mga pangarap ng Pangulo mga tambay. Kasi nakita nyo po, isa lang naman po ang pangarap ng Pangulo. Pangarap, di ba? Na wala nang magugutom ng mga Pilipino mga tambay. Kaya kung hindi po mabubuong muli ang unit team, baka po ang pangarap ng Pangulo ay manatili na lang pong pangarap mga katambay. Kaya po talagang sila po ay agresibo at talagang sinasabing pinupus po nila na talagang makuha po ang majority ng partido ng mga politiko sa ating bansa. Talagang gusto nila talagang ma-unite ang pagiging sinasabing unity team mga katambay. Talagang suportado at meron po isang gobernador natin na nagsalita na kailangan talagang mag-unite at talagang suportahan po ang administrasyon ng ating Pangulong Marcos dahil ang ating Pangulong Marcos ay lagi po talagang nananaginip at pangarap. Napakarami pong pangarap ng ating Pangulo at panaginip mga tambay na kailangan suportahan po ng buong politiko, buong sa buong Pilipinas, susuporta po kailangan dahil para po matupad ang pangarap ng Pangulo sa ating bansa mga tambay. Kaya po 2 taon na po ang lumipas at yung pangarap po ng Pangulo ay hindi pa natutupad, di umano, at kailangan po talaga ng suporta ng mga politiko, mga tambay. Unity team. Pero sinasabi nga ni Kamanong, madalas, di ba, sa mga nakaraang vlog natin,
hindi nagpapanalo sa panahon ngayon, hindi na kailangan magpanalo at hindi na inaasahan ng mga politiko. Mga tamay, hindi na inaasahan ng matinong politiko ang kapwa niya politiko na mga trapo, di umano, mga tamay. Pag matino kang politiko, hindi ka dapat umasa at hindi mo dapat pagkatiwalaan at hindi mo pwedeng asahan ang mga trapong politiko, di umano, mga tamay. Kasi nagkaroon na tayo ng pattern dyan di ba? Pero bago ko isingit yung pattern, bago ko, di ba? Pero ang Pangulo po kasi, umaasa pala siya sa mga kaalyado. Yan pala ang style po ng Pangulong Marcos. Hindi pala siya umaasa ron sa taong bayan na nakikita yung trabaho mo, yung performance mo, di ba? Magkaiba po pala sila ni dating Pangulong Marcos. Kasi, si dating Pangulong Duterte. Kasi si dating Pangulong Duterte, hindi niya na kinailangan Hindi niya kinailangan ng mga kaalyado o mga politiko. Di ba? Dahil yung credential niya ang minahal ng tao kung paano siya magtrabaho, kung paano siya maging politiko. Di ba? Si Pangulong Marcos po pala iba. Aasa ka pala sa mga politiko na kailangan mo makuha lahat na maging kaalyado. Ewan ko, kaya kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Hindi naman politiko si Kamanong. Pero sa nakikita ni Kamanong, sinasabi ko nga na meron ng pattern at meron ng nangyari na po sa ating bayan na meron po isang politiko na katulad ni dating Rodrigo Roa Duterte, ang dating presidente. Hindi po siya nagkaroon ng isang damukal na kaalyadong politiko o alyansa. Wala po siyang masyadong alyansa. Pero ipinanalo po siya ng taong bayan, hindi po ng mga politiko. Di ba? Halos ang buong Luzon, wala siyang kaalyado diyan. Isa lang po ang sumama sa kanya diyan at natulungan niya na malaki at naipalibing pa yung ama na hindi maipalibing sa dating sa libingan ng bayani, di ba? Yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ginawan po ng utang na loob din po ng Pangulo kay Aimee dahil tinulungan po siya ni Aimee. Si Aimee ang sumuporta. Binalikan niya po ng tulong. Ipinalibing yung tatay niya sa libingan ng mga bayani. Di ba mga tamay? Pero sa kabila nun, wala pong masyadong kaalyado ang dating Pangulong Duterte, pero nanalo po. Di ba? Napakalaki po ng lamang sa mga kalaban niya po. Di ba? Sila Grace po, si Marojas, si Binay, at yung na namatay na po, pinagpahinga na po ang dating senadora Miriam Santiago. Di ba? Kaya po, ngayon, kasi takot na takot po kasi din sila dahil nakita nyo po, hindi pa po kumikilos yan at hindi pa namumulitika. Ang hugpong, ang hugpong po, ang isang regional, hindi naman po national po ang hugpong, di ba? Ang partido po ng hugpong hindi national, regional, di ba? Mga probinsya po, di ba? Hindi pa po kumikilos yan, mga tambay, hugpong. At yung sinasabing partido po ng dating Pangulo. Dahil alam naman natin ang dating Pangulong Duterte, yung mga partido niya po, hindi po mga balimbing. Hindi po mga balimbing yung dating nasa partido po ng Pangulong Duterte. Hindi po sila balimbing. Kasi po ngayon, nandun na po sila ngayon sa kay Pangulong Marcos. yung mga hindi po balimbing na sinasabi ni Kamanong, mga tambay. Nag-aalisa na po kay dating Pangulong Duterte yung kanyang mga kaalyado dahil nga hindi po sila balimbing, tambay. Kaya si Kamanong hindi po nag-aalala at hindi po natatakot si Kamanong sa mangyayari po dahil po alam ni Kamanong ang taong bayan ang masusunod, hindi ang mga politiko. Kasi ang mga politiko po, napakarami nilang dapat sagutin sa taong bayan katulad ni Kamanong, lalo po ng mga congressman sa Kamara at Senado kung saan nila dinadala at nasaan ang resibo ng kanilang mga proyekto na hindi pinapakita sa atin at hindi sila pwedeng i-audit. At napakalalaki nilang extraordinary mga tambay at kilalaki nilang sweldo, di umano. Sobra-sobrang sweldo at bonuses at travel fund, di umano, at extraordinary, mga tambay. Kaya, sige, paramihin nyo, kunin nyo na lahat. Mr. President, kunin nyo na lahat ang partido sa buong Pilipinas. Basta doon kami sa nagtatrabaho at malinis ang layunin sa bansa para ang mga Pilipino maranasan naman katulad nung
nakakatulog kami ng mapayapa sa panahon ni Pangulong Duterte na ang natatakot ay mga adik. Ngayon po, laganap na ng mga adik. Ang natatakot po kami. Kami na po ang natatakot sa mga adik ngayon, Mr. President. Hindi po katulad ng panahon ni Pangulong Duterte, ang natatakot po mga adik. Ngayon po, kami na ang takot sa adik sa panahon po ninyo. Di umano, mga tambay. Yan lang po mga tambay, ang maiksing komento ni Kamanong dito po sa sobrang pagpapalakas ng kaalyansa ng Pangulong Marcos at ang kanyang pinagmamalaki na ibabalik muli ang kanyang unity team, mga katambay. Unity team ang magbabangon sa problema ng bansa, lalo sa kahirapan at sa taggutom na sinasabi ng Pangulo. Muli po, si Katambay Manong po, nagpapasalamat po muli sa gusto po ng ating napakalit na channel, ang Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Ingatan nawa po mga tambay, tis-tis lang po, tis-tis lang, may pag-asa pang makabangon ng ating bansa. Paalam, bye-bye!